Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Marso 7, 2025. Sa pagdating ng Marso 7, hayaang buksan mo ang iyong sarili sa masaganang enerhiya ng pagkamalikhain na bumabalot sa iyo ngayon. Ang iyong isipan ay puno ng kasiglahan, at ang iyong imahinasyon ay tila nag-aalab, handang lumipad patungo sa mga kamangha-manghang ideya at posibilidad. Ito ang panahon upang yakapin ang iyong likas na sigla at tapang, ngunit kasabay nito, kinakailangang bigyang pansin din ang iyong damdamin. Ang mga emosyon na maaaring maging masidhing bahagi ng iyong araw ay kailangang pangasiwaan ng maingat upang hindi ka madaig ng bigat ng mga ito. Ang bawat emosyon ay may dahilan at mensahe, at ngayong araw, hinihikayat kang suriin ang mga ito sa mas malalim na antas. Hindi lahat ng bugso ng damdamin ay kailangang sundin, subalit hindi rin ito dapat baliwalain. Sa halip, pakinggan ang mga ito, unawain, at gamitin bilang gabay sa iyong mga desisyon at pagkilos. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili. Madalas, bilang isang Aries, naglalakad ka sa mundo na puno ng tiwala at sigasig. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang huminto sandali at pakinggan ang tinig ng iyong puso. Ang iyong damdamin ay maaaring maging matindi, at maaari mong maramdaman ang bugso ng samut-saring emosyon, mula sa kasabikan hanggang sa lungkot, mula sa inspirasyon hanggang sa pag-aalinlangan. Ngunit tandaan, ang emosyon ay hindi hadlang kundi isang gabay upang mas lalo mong maintindihan ang iyong tunay na nais at pangarap sa buhay. Kung minsan, sa sobrang bilis ng ating mga galaw at sa dami ng ating ginagawa, hindi natin napapansin ang mga mensahe ng ating puso. Ngayong araw, hayaang ang iyong damdamin ang maging gabay mo sa iyong mga desisyon. Sa bawat sandaling maramdaman mong tila may kulang o hindi ka panatag, huminto at pag-isipan kung ano ang tunay mong kailangan. Habang lumilipas ang mga oras, mapapansin mong may mga aspeto ng iyong buhay, partikular na sa iyong relasyon sa ibang tao, ang maaaring maging mas matindi kaysa sa dati. Maaring may mga lumang issue o alaala na muling babalik sa iyong kamalayan. Ito ay maaaring isang pagkakataon upang mas lalong lumalim ang iyong pangunawa sa sarili mong emosyon at sa koneksyon mo sa iba. Huwag matakot harapin ang damdaming ito. Ang pag-unawa sa sarili ay isang mahalagang hakbang sa pagyakap sa hinaharap ng may mas matibay na pundasyon. Minsan, ang mga damdaming matagal na nating itinatago ay bumabalik upang ipaalala sa atin na hindi pa natin lubos na napoproseso ang mga ito. Sa halip na takbuhan ang ganitong mga emosyon, harapin ang mga ito ng may tapang. Tanungin ang sarili kung ano ang dapat mong matutunan mula sa mga karanasang ito, at kung paano mo ito magagamit upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon. Sa ilalim ng enerhiya ng buwan na nasa Cancer, maaari mong mapansin na mas madali kang maging sentimental. Ang mga alaala mula sa nakaraan ay maaaring lumutang, hatak ka pabalik sa mga sandali ng kasiyahan o siguro ng panghihinayang. Ang mga damdaming ito ay maaaring maging matindi, at sa halip na iwasan ang mga ito, pagnilayan kung ano ang itinuturo ng mga ito sa iyo. Ang nakaraan ay hindi dapat maging isang pabigat, kundi isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay na nagtuturo sa iyo kung paano magpatuloy ng mas may kapanatagan at kaalaman. Ano man ang iyong pinagdaanan, may dala itong mahalagang aral na makakatulong sa iyong patuloy na pag-unlad. Ang pagninilay sa nakaraan ay hindi nangangahulugang pagbabalik dito, kundi isang proseso ng pag-unawa at pagtanggap upang makapagpatuloy ng mas magaan ang loob.
Dahil sa iyong likas na pagkamalikhain at sigasig, magagamit mo ang iyong damdamin bilang inspirasyon upang makalikha ng isang bagay na maganda at makahulugan. Ang iyong kakayahang gawing sining ang iyong emosyon, sa anumang anyo man ito, pagsusulat, pagpipinta, pagsasayaw, musika, o iba pang malikhaing paraan, ay isang bihirang talento. Ngayong araw, hayaang dumaloy ang iyong imahinasyon. Maging bukas sa mga bagong ideya at huwag matakot ipahayag ang iyong sarili. Ang sining at pagkamalikhain ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng kagandahan, kundi isang malalim na paraan upang ipahayag ang tunay na damdamin at kaisipan. Kaya ngayong araw, gamitin ang iyong talento upang mailabas ang iyong nararamdaman at upang mas maintindihan mo ang iyong sarili. Sa aspeto ng swerte, ang kulay na makakatulong sa iyo ngayon ay pula. Ang pulang kulay ay sumisimbolo ng tapang, sigla, at lakas ng loob, mga katangiang likas sa iyo bilang isang Aries. Magsuot ng kulay na ito o isama ito sa iyong kapaligiran upang palakasin ang iyong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9, 17, at 32. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay ng gabay sa iyong mga desisyon at magdala ng positibong enerhiya sa iyo. Ang mga ito ay maaaring lumabas sa iyong araw sa iba't ibang paraan, sa oras, sa numero ng sasakyan, o sa kahit anong bahagi ng iyong buhay, at maaaring maging senyales ng tamang direksyon para sa iyo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasiklab sa iyong damdamin at nagpapalakas ng iyong inspirasyon. Maaari itong maging isang bagong proyekto, isang malikhaing aktibidad, o simpleng pag-uusap sa isang taong mahalaga sa iyo. Ano man ang iyong gawin, siguraduhin mong ito ay nagdadala sa iyo ng kasiyahan at pagtuklas sa iyong tunay na sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na sa gitna ng abala at hamon ng buhay, mahalaga pa ring bigyang pansin ang mga bagay na nagpapasaya at nagbibigay kahulugan sa iyong paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mo na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at paglago. Ang bawat emosyon na iyong nararamdaman ay isang bahagi ng iyong kwento, at ito ay naglalaman ng mahahalagang aral na magdadala sa iyo sa mas magandang hinaharap. Huwag matakot sa matinding damdamin, yakapin ang mga ito, pagnilayan ang kanilang kahulugan, at gamitin bilang gabay sa iyong paglalakbay. Ikaw ay isang Aries, matapang, puno ng sigasig, at may likas na pagnanais na sumulong. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tapang, hindi lamang sa iyong mga kilos kundi pati na rin sa iyong kakayahang harapin ang sarili mong damdamin. Maging bukas sa bagong inspirasyon at pag-unlad, sapagkat ang sansinukob ay may nakalaan na mga magagandang bagay para sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, hayaan mong ang ritmo ng musika at ang kahali-halina ng sining ang maging gabay sa iyong paglalakbay. May kakaibang enerhiya na dumadaloy ngayon, nagdadala ng malalim na pagkamangha sa mundo sa paligid mo. Ang buwan, na nasa mapag-arugang tanda ng Cancer, ay nagdadala ng isang natatanging pakiramdam ng pagiging sensitibo sa emosyon ng iba, pati na rin sa sarili mong damdamin. Ang heightened awareness na ito ay isang bihirang pagkakataon upang yakapin ang kagandahan ng sining, kultura, at malalim na koneksyon sa paligid mo. Maaari kang makatagpo ng inspirasyon sa pinakasimpleng bagay, isang awitin na biglang tatama sa iyong puso, isang likhang sining na pupukaw sa iyong diwa, o isang pag-uusap na magbubukas ng bagong pananaw sa buhay. Sa bawat tunog, kulay, at damdaming mararanasan mo ngayon, may dala itong mensahe, na maaaring magbigay liwanag sa iyong kalooban at magturo ng mahahalagang aral. Habang nilalakbay mo ang iyong araw, subukang bigyan ng pansin ang iyong damdamin, at kung paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip at kilos. Maaaring may mga sandali ng pag-aalinlangan o pagkabagabag, ngunit ito ay bahagi ng iyong proseso ng pag-unlad.
Ang pag-alam kung paano balansehin ang pagiging sensitibo at pagiging matatag ay isang mahalagang aral na maaari mong matutunan ngayon. Sa halip na hayaang guluhin ka ng mga emosyon, gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang lumikha ng mas makahulugang koneksyon sa iba at mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay may kahulugan, kaya sikaping gawin ito ng may intensyon at pagtuon sa tunay mong layunin. Ang iyong nararamdaman ay isang mahalagang gabay sa iyong mga desisyon, kaya't pakinggan mo ito ng may buong pagkaunawa, at tiyaking ginagamit mo ito upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong relasyon sa iba. Maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari na maganap ngayon, mga sorpresa, na maaaring bumago sa iyong pananaw o magbigay sa iyo ng bagong inspirasyon. Huwag mong hayaang takutin ka ng hindi pamilyar na bagay. Sa halip, tanggapin mo ito bilang isang senyales mula sa sansinukob na may mga bagong posibilidad na nagbubukas para sa iyo. Ang pagiging bukas sa pagbabago ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng iyong pundasyon, kundi isang paraan upang palawakin ang iyong mundo. Ikaw bilang isang taurus ay may likas na kagustuhang manatili sa pamilyar at komportable, ngunit ngayon, hinihimok kang lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagong oportunidad na maaaring magdala ng higit pang kagalakan at kasaganaan sa iyong buhay. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ay hindi palaging negatibo, minsan, ito ay mga regalong naghihintay lamang na tanggapin mo ng bukas palad at may tiwala sa sarili. Sa iyong mga relasyon, maaaring mapansin mong mas malalim ang iyong pag-unawa sa emosyon ng ibang tao. Ang iyong pakikiramay at kakayahang makinig ay maaaring maging isang napakalaking biyaya, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa mga taong malapit sa iyo. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang malakas na enerhiya ng koneksyon, maaaring isang pag-uusap ang magbigay liwanag sa iyong damdamin, o isang di inaasahang pagkikita ang magpapaalala sa iyo ng halaga ng tunay na pakikisama. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palalimin ang iyong mga relasyon, linawin ang mga hindi pagkakaunawaan, at patibayin ang pundasyon ng mga koneksyon na mahalaga sa iyo. Kung may mga bagay kang nais ipahayag, huwag kang matakot na gawin ito ngayon. Ang tapat na komunikasyon ay maaaring magdulot ng kapayapaan, at mas matibay na samahan sa pagitan mo at ng mga taong pinapahalagahan mo. Sa aspeto ng trabaho o mga responsibilidad, maaaring dumating ang mga hamon na susubok sa iyong tiyaga. Ngunit tandaan, ang bawat pagsubok ay may dalang aral na makakatulong sa iyong paglago. Huwag matakot humakbang ng may kumpiyansa, sapagkat ikaw ay may kakayahang gawing oportunidad ang anumang pagsubok. Gamitin ang iyong likas na talino sa pagpaplano, at tiyakin na ang bawat desisyon ay batay sa iyong pangmatagalang layunin. Ang pagiging matyaga at maingat sa bawat hakbang ay magbibigay sa iyo ng mas matatag na pundasyon upang maabot ang iyong mga pangarap. Huwag magmadali, at hayaang ang bawat desisyon ay dumaan sa masusing pagninilay. Kung ikaw ay may mga proyekto o gawain na nangangailangan ng atensyon, tiyakin mong binibigyan mo ito ng tamang oras at pagtuon upang makamit ang pinakamahusay na resulta. Ngayon, ang iyong maswerteng kulay ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan, kapanatagan, at balance, mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin sa araw na ito. Kung maaari, isuot ang kulay na ito o isama ito sa iyong kapaligiran upang mapalakas ang positibong enerhiya sa paligid mo. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 6, 14, at 22. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng swerte at gabay sa iyo, lalo na kung ikaw ay may mahahalagang desisyon na kailangang gawin. Ang pagtuon sa mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang gawing mas produktibo at makabuluhan ang iyong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagbibigay ng oras sa isang malikhaing aktibidad na tunay mong kinagigiliwan. Maaari itong maging pagsusulat, pagguhit, paglikha ng musika,
o kahit anong paraan ng pagpapahayag ng iyong damdamin. Kapag hinayaan mong dumaloy ang iyong imahinasyon, makakahanap ka ng kaligayahan at inspirasyon sa pinakasimpleng bagay. Huwag mong hayaang ang bigat ng araw o ang mga alalahanin sa hinaharap ay hadlangan ang iyong pagiging malikhain. Ang paglikha ay isang paraan upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang mundo sa paligid mo, kaya't hayaang ang iyong damdamin ay maging gabay sa paggawa ng isang bagay na tunay na makabuluhan at puno ng inspirasyon. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa iyong damdamin at paggamit nito bilang inspirasyon, mas magiging makulay at makahulugan ang iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Isipin ang mga aral na iyong natutunan, ang mga emosyon na iyong naramdaman, at ang mga koneksyon na iyong pinalalim. Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay patuloy na nagbabago, at ikaw, bilang isang Taurus, ay may kakayahang yakapin ang pagbabago ng may katatagan at biyaya. Ikaw ay isang taong matatag, puno ng determinasyon, at may pusong handang magmahal at umunawa. Patuloy mong yakapin ang iyong paglalakbay ng may bukas na puso at isipan, at hayaan mong ang iyong kakayahang makakita ng kagandahan sa mundo ang magbigay liwanag sa iyong landas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, may isang natatanging enerhiya na bumabalot sa iyo, isang enerhiya na nagmumula sa iyong likas na kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Ikaw ay isang taong may kakayahang gawing mas magaan ang anumang sitwasyon, at ngayon, ang iyong presensya ay maaaring magdala ng kasiyahan hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang bawat ngiti na iyong ipinamamahagi, bawat tawa na iyong ibinabahagi, at bawat salitang puno ng sigla ay may kakayahang lumikha ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong buhay. Ang iyong kakayahang makapagpatawa at makapagbigay ng aliw ay isang regalo, at ngayong araw, maaaring ito ang maging susi upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Higit pa rito, ang iyong pagiging palakaibigan at madaling pakisamahan ay maaaring magbukas ng pinto sa mga bagong kakilala o relasyon na maaaring may malaking papel sa iyong hinaharap. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, maaaring mapansin mo kung paano nagkakaroon ng mas makahulugang ugnayan sa pamamagitan ng simpleng pakikisalamuha. Hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay, hayaan mo lamang dumaloy ang mga usapan, at hayaang ang natural mong sigla ang magbigay liwanag sa mga nakapaligid sa iyo. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, bigyan mo ng pansin ang iyong emosyon at ang mga maaaring bumabagabag sa iyong isipan. May mga pagkakataon na ang lungkot o galit ay maaaring sumingit sa iyong kasayahan, at mahalagang matutunan mong harapin ang mga damdaming ito ng may kapanatagan at pag-unawa. Ang galit ay isang natural na emosyon, ngunit kung hindi ito mapangangasiwaan ng maayos, maaari itong humantong sa mga hindi inaasahang desisyon o aksyon na maaaring makaapekto sa iyong kapayapaan. Subukan mong tanungin ang iyong sarili. Ano ang pinagmulan ng aking nararamdaman? Ano ang maaari kong gawin upang malutas ito nang hindi naapektuhan ang aking relasyon sa iba? Sa pamamagitan ng pagharap sa iyong emosyon ng may kamalayan, magkakaroon ka ng mas malinaw na pag-unawa sa iyong sarili, na magbibigay sa iyo ng higit na kapanatagan sa iyong kalooban. Kung mararamdaman mong parang may bumibigat sa iyong dibdib, huwag kang matakot na maghanap ng mapagkakatiwalaang kausap. Ang pagpapahayag ng iyong saloobin ay maaaring maging isang paraan upang makahanap ng kaliwanagan sa gitna ng emosyonal na pagkalito. Ang pagninilay-nilay o simpleng pagsulat sa isang journal ay maaari ring makatulong upang mas maproseso mo ang iyong damdamin at hindi mahulog sa bitag ng panandaliang bugso ng emosyon. Ang buwan, na nasa tanda ng Cancer, ay nagpapalakas sa iyong damdamin,
hinihikayat kang tumingin sa loob at kilalanin ang iyong tunay na nararamdaman. Sa halip na takasan ang malalalim na emosyon, hayaan mong lumutang ang mga ito upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili. Maaaring makatulong ang mga introspektibong gawain tulad ng pagsusulat sa isang journal o pagmumuni-muni upang magkaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Kapag naglalaan ka ng oras upang makinig sa iyong sariling damdamin, mas madali mong malalaman kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo at kung paano mo nais patakbuhin ang iyong buhay. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang katahimikan ay maaaring maging isang kanlungan kung saan maaari mong matagpuan ang kaliwanagan na iyong hinahanap. Subukan mong pakinggan ang iyong panloob na boses, at intindihin ang iyong mga pangangailangan, sapagkat sa pamamagitan nito, mas magiging buo at matatag ka bilang isang individual. Kung sa tingin mo ay kailangan mong humiwalay pansamantala mula sa mga nakagawiang bagay, huwag kang matakot gawin ito. Ang pagbibigay ng oras sa sarili ay isang mahalagang hakbang upang muling mapuno ang iyong enerhiya at ibalik ang iyong sigla. Ang isa sa pinakamahalagang aral ng araw na ito ay ang kahalagahan ng pangangalaga sa iyong sarili. Ang pagpapahinga ay isang mahalagang bahagi ng iyong araw, kaya huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong mga gawain nang hindi nagbibigay ng oras upang alagaan ang iyong katawan at isipan. Ang isang taong may malinaw na isipan at malusog na pangangatawan, ay mas may kakayahang humarap sa anumang hamon na dumating. Maglaan ng oras upang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay pagbabasa ng isang aklat na matagal mo nang nais basahin, pakikinig sa isang musika na nagbibigay ng kapanatagan sa iyong damdamin, o simpleng paghinga ng malalim at pagpapahinga. Sa pagpapahalaga sa iyong sarili, mas lalo mong mapapalakas ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba, at mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang pagsasanay ng mindfulness o simpleng pagre-relax kasama ang mga mahal mo sa buhay ay maaaring makatulong upang muling maibalik ang iyong sigla. Huwag mong isantabi ang kahalagahan ng pisikal na kalusugan, isang maikling paglalakad o kahit ilang minutong ehersisyo ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong lakas at mas malinaw na pag-iisip. Ngayon, ang iyong maswerteng kulay ay bughaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at komunikasyon, mga bagay na mahalaga sa iyo bilang isang Gemini. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kalmado, mapalakas ang iyong kakayahang makipag-usap ng may malinaw na layunin. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 7, 12, at 23. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng gabay at swerte sa iyong araw, kaya bigyang pansin ang mga ito, lalo na kung ikaw ay may mahahalagang desisyon na kailangang gawin. Subukan mong maghanap ng mga senyales sa iyong paligid, maaaring ang mga numerong ito ay lumitaw sa hindi inaasahang paraan, at ang mga ito ay maaaring maging gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pakikisalamuha sa mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Maaaring ito ay isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, isang mentor na maaaring magbigay ng gabay sa iyo, o kahit isang estranghero na may ibabahaging kwento na maaaring magbukas ng iyong isipan sa bagong pananaw. Ang koneksyon sa ibang tao ay isang mahalagang aspeto ng iyong buhay, kaya huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang pagkakataong palalimin ang iyong ugnayan sa iba. Ang mga usapan na puno ng pangunawa at tunay na malasakit ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong araw, kaya huwag mong pigilan ang sarili mong maging bukas sa mga bagong karanasan at koneksyon. Sa pagiging mas receptive sa paligid mo, maaaring may mga pagkakataong hindi mo inaasahan na magdudulot ng saya at inspirasyon sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya?
Ano ang mga aral na iyong natutunan? Paano mo nais ipagpatuloy ang positibong enerhiyang ito sa mga susunod na araw? Ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng anumang pagsubok o hadlang, palagi kang may kakayahang piliin ang kasiyahan, kalinawan, at pagmamahal. Ang buhay ay patuloy na nagbabago, ngunit ikaw bilang isang Gemini, ay may kakayahang lumangoy sa agos nito ng may kumpiyansa at kagaanan. Patuloy mong yakapin ang iyong paglalakbay ng may bukas na puso at isipan. Tandaan na ikaw ay may natatanging kakayahang gawing mas maliwanag at mas magaan ang buhay hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa iba. Ipagpatuloy mo ang pagiging liwanag sa mundo, at huwag mong kalimutang alagaan ang iyong sarili habang binibigyan mo ng liwanag ang iba. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, isang pambihirang enerhiya ang bumabalot sa iyo, hatid ng banayad at mahiwagang liwanag ng buwan na dumadaloy sa iyong tanda. Ang enerhiyang ito ay tila isang malambot na haplos ng universo, isang paalala na may mas malalim pang mundo sa loob ng iyong isipan na naghihintay na tuklasin. Ang araw na ito ay nagdadala ng pagkakataon para sa introspection, isang panahon upang mas lalong kilalanin ang iyong sarili, iyong mga damdamin, at ang mga bagay na bumabalot sa iyong kaisipan. May isang kakaibang pang-akit sa hangin, isang enerhiya na tila humihila sa iyo patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong emosyon. Ang damdaming ito ay maaaring magdala ng aliw, ngunit maaari rin itong maging mapanghamon, sapagkat hinihikayat kang harapin ang mga bagay na maaaring matagal mo nang iniiwasan o hindi pa lubusang naunawaan. Ito ang tamang panahon upang pag-isipan kung ano ang tunay na kahulugan ng emosyonal na katatagan para sa iyo. Ano ang nagpapadama sa iyo ng kapanatagan? Ano ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad at pagmamahal? Sa gitna ng ingay ng mundo, mahalagang matutunan mong pakinggan ang sariling tinig, ang panloob mong damdamin na madalas ay natatabunan ng mga panlabas na impluwensya. Ang enerhiyang bumabalot sa araw na ito ay maaaring magdala sa iyo sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa iyong kalooban, kaya't huwag kang matakot na sumabay sa agos ng iyong damdamin. Maging bukas sa lahat ng posibilidad, sapagkat sa bawat pagninilay ay may bagong aral na naghihintay. Habang patuloy mong nilalakbay ang iyong araw, pansinin kung paano hinuhubog ng iyong malalim at matinding emosyon ang iyong mga desisyon. Ang iyong damdamin ay hindi lamang isang bahagi ng iyong pagkatao, kundi isang puwersang gumagabay sa iyo tungo sa mga tamang landas. Ikaw ay isang taong may kakayahang magmahal ng totoo, magdamdam ng malalim, at magpahalaga sa mga bagay na may kahulugan. Ngayong araw, ang liwanag ng buwan na nagliliwanag sa iyong mundo ay nagtutulak sa iyo upang ilabas ang iyong damdamin sa isang malikhaing paraan. Ang iyong damdamin ay hindi isang pabigat kundi isang inspirasyon upang mas lalong maipahayag ang iyong sarili. Maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang tula, pagpinta ng isang larawan, o pag-awit ng isang kantang bumabalot sa iyong kaluluwa. Kung minsan, ang pinakamagandang paraan upang maproseso ang ating emosyon ay sa pamamagitan ng sining at malikhaing ekspresyon. Subukan mong matutunan ang liriko ng isang bagong kanta na malapit sa iyong puso, hayaan mong ang musika ay maging tulay upang pag-isahin ang iyong damdamin at isipan. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit sa bawat salitang inaawit mo, sa bawat himig na dumadaloy sa iyong isipan, ay unti-unting nabibigyang linaw ang mga bagay na dati tila isang misteryo. Kapag hinayaan mong dumaloy ang iyong emosyon sa isang malikhain at produktibong paraan, mas madali mong maiintindihan ang iyong sarili, at mas magiging magaan ang iyong araw. Mas mararamdaman mo ang koneksyon sa iyong tunay na damdamin, at mas maipapahayag mo ito sa paraang nagbibigay inspirasyon sa iba.
Gayunpaman, sa kabila ng kagandahan ng iyong emosyon, maaaring may mga tukso o ilusyon na lalapit sa iyo ngayon. Minsan, may mga bagay na mukhang maganda sa panlabas, ngunit maaaring hindi ito kasing ganda kapag mas pinag-aralan. Sa mundo kung saan ang lahat ay tila nagmamadali, kung saan ang bawat pagkakataon ay maaaring may kasamang pangako, mahalagang manatiling nakatapak sa lupa, habang sinisiyasat mo ang iyong damdamin. Ang iyong intuisyon ay isang makapangyarihang sandata, na maaaring gumabay sa iyo, upang mahanap ang katotohanan sa gitna ng mga kaguluhan, at panlilinlang. May mga pagkakataon na ang puso natin ay madaling mahulog sa mga bagay na nagbibigay ng panandaliang saya. Ngunit mahalagang alamin kung ang kasiyahang ito ay pangmatagalan o pansamantala lamang. Huwag mong hayaan na malinlang ka ng magagandang salita o mga pangakong walang laman. Sa bawat desisyon, sa bawat pagpili, makinig ka sa iyong panloob na tinig, dahil ito ang tutulong sa iyo upang makita ang tunay at mahalaga. Sa pagninilay mong ito, maaaring may mga alaala kang balikan, may mga damdaming muling aahon sa iyong kalooban. Huwag kang matakot harapin ang mga ito, sapagkat bahagi sila ng iyong paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang mapayapang liwanag ng buwan ay gabayan ka sa iyong pagninilay. Maglaan ka ng oras upang pag-isipan ang mga nangyari sa buong araw, ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya, ang mga aral na natutunan mo, at ang mga damdaming dumaloy sa iyong puso. Ang buhay ay isang patuloy na siklo ng emosyon, at bawat pakiramdam ay may dalang aral kung pipiliin mong makinig. Yakapin mo ang bawat emosyon, ang saya, lungkot, pananabik, at pangamba, dahil ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang bawat damdaming dumaloy sa iyo ngayon ay may kahulugan, may layunin. Sa sandaling ito, sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mapayapang liwanag ng buwan, hayaan mong ang iyong puso ay makahanap ng kapayapaan. Ngayon, ang iyong maswerteng kulay ay pilak. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan, espiritualidad, at malalim na koneksyon sa iyong emosyon. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng kalmadong enerhiya at tulungan kang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7, 11, at 22. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at inspirasyon sa iyong araw. Kaya bigyang pansin ang mga ito lalo na kung ikaw ay may mahalagang desisyon na kailangang gawin. Ang bawat numero ay may dalang kahulugan, kaya obserbahan mo kung paano sila lumilitaw sa iyong paligid. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang makapag-relax at makipag-ugnayan sa iyong panloob na sarili. Maaaring sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pagsusulat sa isang journal, o simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar upang makapag-isip ng mas malalim. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa pagkilos kundi para rin sa pagpapahinga at pagninilay. Huwag mong kalimutan na sa gitna ng lahat ng iyong ginagawa, ang pagpapahalaga sa sarili ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan. Habang isinasara mo ang araw na ito, tandaan na ang bawat sandali ng introspeksyon ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Huwag mong hayaan na ang mga emosyon ay maging pabigat, sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang gabay upang mas lalo kang lumago at umunlad bilang isang tao. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging malinaw ang landas na dapat mong tahakin. Yakapin mo ang mga pagbabago, harapin mo ang iyong mga damdamin ng may tapang, at ipagpatuloy mo ang pagiging ikaw, isang taong may pusong malalim, tapat, at puno ng pagmamahal. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Marso 7, 2025.
Ngayong araw, isang pambihirang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Puno ng mahiwagang kislap na tila nagpapahiwatig na ito ang tamang pagkakataon upang lubos mong yakapin ang buhay. May isang di maipaliwanag na pakiramdam na tila nagpapalambot sa iyong puso, nagdadala ng banayad na init na bumabalot sa iyong buong pagkatao. Ito ay isang araw kung kailan maaaring maramdaman mo ang lalim ng iyong emosyon, kung saan ang bawat sandali ay tila may kahulugan, bawat pakiramdam ay puno ng mensahe, at bawat interaksyon ay nagdadala ng mahalagang aral. Ang buwan na naglalagi sa Cancer ay nagbibigay ng banayad ngunit malalim na enerhiya, isang lakas na nag-aanyaya sa iyo upang maging mas introspektibo at mas pahalagahan ang mga taong nasa paligid mo. Parang isang mahiwagang pagyakap ng universo, tila hinihimok kang huminto sandali upang namnamin ang tunay na diwa ng buhay at ang halaga ng mga simpleng sandali. Ang init ng iyong puso ay mas magiging malinaw sa araw na ito, at ang iyong kakayahang magdala ng sigla sa buhay ng iba ay mas lalo pang mamamalas, hindi lamang sa iyong mga salita, kundi pati na rin sa iyong mga kilos. Ito ay isang araw na maaaring hindi mo alintana dati, ngunit ngayon ay maaari mong maramdaman ang mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga simpleng pagtitipon, kahit na ito ay isang kaswal na pag-uusap lamang, ay maaaring magbunga ng makahulugang sandali na puno ng lambing at pag-unawa. Minsan, ang pinakamaliliit na bagay ang may pinakamalalim na epekto, isang tahimik na tinginan na may kasamang ngiti, isang biglaang tawag mula sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, o isang haplos sa balikat na tila nagsasabing, "Narito ako para sa'yo." May mga pagkakataong hindi natin napapansin ang mga simpleng bagay, ang isang tawanan kasama ang isang kaibigan, isang yakap mula sa isang mahal sa buhay, o isang tahimik na sandali ng pagninilay. Ngunit ito ang nagbibigay ng tunay na kulay sa ating mga araw. Ngayong araw, hayaang lumago ang mga koneksyon mo sa iba. Makinig ng mas maigi, unawain ng mas malalim, at bigyang halaga ang bawat sandali na kasama mo ang mga taong nagpapahalaga sa iyo. Huwag matakot na ipahayag ang iyong pagmamahal, dahil sa huli, ang mga bagay na tunay na mahalaga ay hindi nasusukat sa material kundi sa damdamin at alaala na ating nililikha. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong araw, maaari mong mapansin ang pag-usbong ng alaala mula sa nakaraan, mga pagninilay na tila pilit na bumabalik sa iyong isipan. Ang nostalgia ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa, na maaaring magdala ng kasiyahan, pangungulila, o kahit panghihinayang. Ang mahalaga ay matutunan mong kilalanin ang pagkakaiba ng simpleng paggunita, at ang labis na pagbabalik-tanaw na maaaring magdulot ng pananabik sa isang bagay na hindi na maaaring balikan. Ang nakaraan ay isang mahalagang guro, ngunit hindi ito isang lugar na dapat nating tirhan. Ang bawat alaala ay isang hakbang sa ating paglalakbay, at sa halip na malunod dito, gamitin mo ang mga ito bilang inspirasyon upang mas maging matibay sa kasalukuyan. Hayaang ang liwanag ng buwan ay gabayan ka sa iyong emosyonal na paglalakbay, at yakapin mo ang pagkakataong ito upang makahanap ng kapayapaan sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, subukang maging maingat sa iyong mga opinyon at paghuhusga. Ang bawat isa sa atin ay may sariling laban na hinaharap, mga kwentong hindi laging nakikita o naririnig. Minsan, may mga taong umingiti sa labas ngunit may hinanakit sa loob. May mga taong tila malakas, ngunit sa totoo'y humihingi ng tulong sa katahimikan. Ang tunay na pangunawa ay hindi nagmumula sa mabilis na opinyon, kundi sa malalim na pakikiramay. Kapag mas pinili mong maging mahabagin at bukas sa pag-unawa, mas magiging malambot ang iyong puso, at mas makakalikha ka ng mas positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang palakasin ang iyong koneksyon sa iba sa pamamagitan ng pagiging mas mahinahon, mas mapagbigay, at mas mapagmahal. Hindi kailangang magpakita ng magagarang kilos upang iparamdam ang pagmamalasakit. Minsan, sapat na ang isang taimtim na pakikinig at isang tapat na pangunawa upang mapagaan ang loob ng iba.
Ngayong araw ay isang pagkakataon din upang tuklasin ang iyong malikhaing panig. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ay puno ng mahika, isang mahiwagang lakas na maaaring magdala sa iyo sa mga bagong posibilidad ng pagpapahayag ng iyong sarili. Ang universo ay tila binibigyan ka ng pagkakataong sumabay sa ritmo ng araw na ito, maging ito man ay sa pamamagitan ng pagsusulat, pagguhit, pagsayaw, o anumang malikhaing paraan na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na tuklasin ang mga bagay na matagal mo nang nais gawin. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at sa araw na ito, may pagkakataon kang lumubog sa daloy ng inspirasyon na nagmumula sa iyong puso. Sa bawat galaw ng iyong kamay sa isang canvas, sa bawat titik na inilalapat mo sa papel, o sa bawat himig na inaawit mo, natutuklasan mo ang isang bahagi ng iyong sarili na maaaring matagal mo nang hindi napapansin. Sa pagtatapos ng araw, huwag mong kalimutang bigyan ang iyong sarili ng oras upang huminga at magmuni-muni. Anong mga aral ang natutunan mo ngayong araw? Ano ang nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy bukas? Hayaang ang mga tanong na ito ay maging gabay mo upang mas lalong maging malinaw ang iyong direksyon. Ang bawat araw ay isang bagong simula, at sa pagtatapos ng araw na ito, ipaalala mo sa iyong sarili na kahit anuman ang nangyari, may bagong pagkakataon sa susunod na bukas. Ngayon, ang iyong maswerteng kulay ay ginto. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tagumpay, kumpiyansa, at kalakasan ng loob. Ang pagkakaroon ng kulay na ito sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 12, 21, at 30. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay sa iyong mga desisyon at maaaring magdala ng magandang kapalaran sa iyo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagpapahalaga sa iyong malikhaing panig. Maglaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo, maging ito man ay isang simpleng pagsulat sa iyong journal, isang mabilisang sketch, o kahit simpleng pagsasayaw sa loob ng iyong silid. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo na ipapahayag ang iyong tunay na sarili. Dahil sa bawat sandaling nilalaan mo sa iyong sarili, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong puso, at mas nagiging buo ang iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng iyong araw, tandaan na ikaw ay isang makapangyarihang individual na may kakayahang baguhin ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng iyong determinasyon at pananaw sa buhay. Huwag matakot na yakapin ang bawat pagkakataon, sapagkat ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag at mas magandang kinabukasan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Marso 7, 2025. Ngayong araw, ikaw ay balot sa tahimik na yakap ng Marso 7, isang araw na nag-aanyaya sa iyo upang tuklasin ang masalimuot at misteryosong mga sulok ng iyong panloob na mundo. Ang himpapawid ay tila may dalang kakaibang enerhiya, isang banayad ngunit malalim na puwersa na tila kumakalabit sa iyong damdamin at isipan. Hinihikayat kang huminto sandali upang pagnilayan ang mga damdaming maaaring matagal nang hindi mo nabibigyang pansin. Ang buwan ay nagniningning sa Cancer, isang posisyon na nagdadala ng matinding emosyonal na enerhiya, isang alon ng damdamin na maaaring mag-udyok sa iyo upang balikan ang mga nakaraang alaala, muling damhin ang dating saya, at harapin ang mga sugat na maaaring hindi pa tuluyang naghihilom. Maaari kang makaramdam ng biglaang bugso ng emosyon, ang saya mula sa matamis na alaala, ang lungkot mula sa mga bagay na nawala, ang pangungulila sa mga taong minsang naging bahagi ng iyong buhay. Marahil ay biglang bubulaga sa iyo ang mga alaala, mga matatamis na sandali na nagbibigay inspirasyon sa iyo, pati na rin ang mga pagsubok na nagpalakas sa iyong kalooban. Ang mga pangyayaring minsang binaliwala mo ay maaaring magkaroon ngayon ng mas malinaw na kahulugan.
Ang isang simpleng sandali mula sa iyong nakaraan ay maaaring bumalik na may bagong liwanag na tila may nais itong iparating sa iyo. Huwag matakot sa mga emosyong maaaring bumaha sa iyong isipan. Sa halip, hayaan mong dumaloy ang mga ito at magdala ng mahahalagang aral na maaaring magsilbing gabay sa iyong paglalakbay. Ang pagharap sa iyong damdamin ay hindi palaging madali, ngunit ito ang nagdadala ng tunay na paglaya at pag-unawa sa iyong sarili. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, mapapansin mo kung paano maaaring baguhin ng iyong saloobin ang mga simpleng gawain tungo sa mas makahulugang karanasan. Ang isang ordinaryong sandali ay maaaring maging isang mahiwagang yugto kung titingnan mo ito sa ibang pananaw. Marahil ay may isang pag-uusap na maaaring magbigay ng bagong pananaw sa isang bagay na matagal mo nang iniisip. Isang kaswal na usapan ang maaaring magdala sa iyo ng isang mahalagang piraso ng kaalaman na matagal mo nang hinahanap. O kaya na may isang hindi mo inaasahang pagkakataon ang magdadala ng tuwa sa iyong puso, marahil isang maliit na kilos ng kabutihan mula sa isang estranghero, isang ngiti mula sa isang mahal sa buhay, o isang mensaheng matagal mo nang inaasam. Minsan, ang mga bagay na tila hindi mahalaga ay may pinakamalalim na epekto sa atin. Isang tahimik na sandali sa ilalim ng araw, isang paghinga ng sariwang hangin, isang pagdama sa malamig na simoy ng hangin sa iyong balat, ang lahat ng ito ay maaaring maging isang paalala na sa kabila ng lahat, may mga simpleng bagay na patuloy na nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Huwag mong baliwalain ang maliliit na bagay, sapagkat madalas sa mga pinakapayak na karanasan natin natutuklasan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Sa bawat saglit, mayroong isang pagkakataon upang makahanap ng inspirasyon, upang maramdaman ang koneksyon sa mundo, at upang pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay tila isang paanyaya upang lumalim sa iyong sarili, upang alamin kung ano talaga ang nagpapagalaw sa iyong damdamin, at upang tuklasin ang mga bahagi ng iyong pagkatao na maaaring hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ito ay isang pagkakataon upang makipag-usap sa iyong panloob na sarili, ang bahaging madalas mong ipinagwawalang bahala dahil sa ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ano ang tunay mong ninanais? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga sugat na hindi mo pa ganap na hinaharap? Mayroon kang kakayahan upang himayin ang iyong emosyon at matuto mula sa mga nakaraan mong karanasan. Ang bawat alaala, mabuti man o mahirap, ay isang bahagi ng iyong paglago. Ang bawat luha, bawat ngiti, bawat pagsubok na nalampasan mo ay nagbigay hugis sa kung sino ka ngayon. Kaya ngayong araw, hayaang ang iyong puso at isip ay maging bukas sa mga natutunan mula sa nakaraan. Yakapin ang mga pagbabagong dulot ng pagninilay at gamitin ito bilang gabay upang mas mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong hinaharap. Habang patuloy mong nilalakbay ang araw, alalahanin kung paano nagbabago ang mundo depende sa kung paano mo ito tinitingnan. Ang isang hamon ay maaaring maging isang pagkakataon, ang isang pagkakamali ay maaaring maging isang leksyon, at ang isang pangkaraniwang sandali ay maaaring maging isang hindi malilimutang alaala, kung bubuksan mo lamang ang iyong isipan sa posibilidad nito. Kung titignan mo ang isang sitwasyon mula sa ibang perspektibo, maaaring makita mo ang mga bagay na hindi mo noon napapansin. Ang isang bagay na dati mong inakala na hadlang ay maaaring isang daan patungo sa mas malaking posibilidad. Ang isang pangyayaring tila hindi ka nais-nais ay maaaring may dalang biyayang hindi mo pa nakikita. Sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pananaw, maaari mong makita ang kagandahan sa mga bagay na dati mong hindi pinapansin. Ang mundo ay puno ng misteryo at mahika, ang kailangan mo lang gawin ay maging bukas upang makita ito. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng halaga ang mga damdamin at kaisipang dumaan sa iyo. Pagnilayan mo ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng kasiyahan, pati na rin ang mga pagsubok na maaaring nagdulot sa iyo ng pangamba o pag-aalinlangan. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang nais mong ipagpatuloy? Ano ang nais mong iwanan?
Ang araw na ito ay isang mahalagang kabanata sa iyong kwento, isang pagkakataon upang matuto, lumago, at magpatuloy ng may bagong sigla. Hayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ay manatili sa iyong puso at magsilbing inspirasyon sa mga darating pang araw. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng balanse, kasariwaan, at bagong simula. Ito ay kulay ng buhay at sigla, isang paalala na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong araw, sa iyong pananamit, gamit, o paligid, maaari nitong mapanatili ang iyong kalmado at tulungan kang makahanap ng linaw sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, 22, at 30. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw, kaya kung may pagkakataon kang gamitin ang mga ito sa iyong mga desisyon, gawin mo ito ng may kumpiyansa. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili. Maglaan ng oras upang magsulat sa iyong journal, magnilay, o makinig sa musikang nagpapakalma sa iyong isip. Ang pagninilay ay maaaring makatulong upang mapanatag ang iyong loob at mas mapalakas ang iyong pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa iyong sarili, mas mauunawaan mo ang iyong tunay na layunin at direksyon. Sa pagtatapos ng araw, ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay isang nilalang na may kakayahang patuloy na lumago at matuto. Huwag mong hayaang ang anumang pagsubok ay pigilan ka sa pag-abot ng iyong potensyal. Sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang tuntungan upang mas umangat sa buhay. Yakapin ang bawat pagkakataon na mapabuti ang iyong sarili, at tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo, gaano man ito kaliit, ay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, ang liwanag ng buwan ay kumikislap sa Cancer, na parang isang mahiwagang paanyaya upang pagnilayan ang lalim ng iyong emosyon. Sa bawat saglit ng iyong araw, maaaring mapansin mong tila may isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyo. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila may nais ipahatid sa iyo ang sansinukob. Ang enerhiyang ito ay maaaring magdala ng matinding introspeksyon, isang paglalakbay sa kaibuturan ng iyong kaisipan kung saan matatagpuan mo ang mga damdaming maaaring matagal mo nang hindi hinaharap. May mga panahong ang ating puso ay nagiging isang bukas na aklat, kung saan ang bawat pahina ay puno ng emosyon, alaala, at mga pagninilay-nilay na madalas nating hindi binibigyang pansin sa gitna ng abala ng pang-araw-araw na buhay. Habang nilulunod ka ng mahiwagang enerhiyang ito, mapapansin mong ang iyong isipan ay lumulutang sa iba't ibang direksyon, hinahatak ka sa mga bagay na maaaring matagal mo nang nais pagtuunan ng pansin. Maaari kang makaramdam ng matinding bugso ng damdamin, isang tila alon na hindi mo maaaring pigilan. Ito ay maaaring magdulot ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap, o kaya naman ay isang pagsilip sa mga sugat ng nakaraan na hindi pa tuluyang naghihilom. Maaari rin itong maging isang pagkakataon upang yakapin ang iyong mga natutunan sa paglipas ng panahon at gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong kasalukuyang paglalakbay. Subukang bigyang pansin kung paano hinuhubog ng iyong damdamin ang iyong mga kilos sa buong araw. Napapansin mo ba kung paano nagiging mas sensitibo o mas bukas ang iyong kalooban? O baka naman may isang bagay na paulit-ulit mong naiisip na tila may nais ipahiwatig sa iyo. Huwag mong takasan ang mga damdaming ito, sa halip, hayaan mong dalhin ka ng mga ito sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang pagkakataon upang magmuni-muni at lumalim ang iyong pagkaunawa sa iyong sarili. Ang ating isipan ay isang masalimuot na labirinto, puno ng mga alaala, pangarap, at mga takot na minsan ay hindi natin nais harapin. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan,
ang lahat ng ito ay lumulutang, hinahamon kang pagtuunan ng pansin ang mga aspeto ng iyong pagkatao na maaaring matagal mo nang isinasantabi. Minsan, ang ating emosyon ay nagdadala sa atin sa mga hindi natin inaasahang daan, mga kaisipan tungkol sa nakaraan, mga pangarap sa hinaharap, o mga damdaming matagal nang nais ipahayag ngunit hindi natin lubos na maunawaan. Sa ganitong pagkakataon, maaaring makaramdam ka ng lungkot, pananabik, o pangungulila sa mga bagay na hindi mo na mababalikan. Ngunit tandaan, ang bawat damdaming ito ay bahagi ng iyong paglago. Huwag matakot sa mga damdaming ito, sa halip, tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag natutunan mong tanggapin ang iyong sarili ng buo, kasama na ang lahat ng iyong kahinaan at lakas. Sa ilalim ng gabay ng buwan, hinihikayat kang yakapin ang mahiwagang enerhiya na bumabalot sa iyong araw. Ang kagandahan ng sandaling ito ay nakasalalay sa iyong kakayahang maging bukas sa mga pahiwatig ng universo. Bawat sulyap sa kalangitan, bawat hangin na dumampi sa iyong balat, at bawat musika na dumadaloy sa iyong pandinig ay maaaring maging isang mensahe. Marahil ay may isang munting kislap ng liwanag sa dilim ng gabi, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na oras, may liwanag na patuloy na nag-aalab. Subukan mong maging mas maingat sa iyong paligid, sa mga taong nakakasalamuha mo, at sa mga pangyayaring tila walang saysay, ngunit maaaring may dalang mas malalim na kahulugan. Ang mga sagot na hinahanap mo ay maaaring nasa simpleng pag-uusap, sa isang awitin na biglang tumugtog, o sa isang hindi inaasahang pangyayari na tila itinakda ng tadhana. Huwag maliitin ang mga senyales na ibinibigay sa iyo ng mundo, madalas, ang mga ito ang nagtuturo sa atin ng tamang landas. Ngayong araw, ito rin ang tamang panahon upang palayain ang mga bigat ng nakaraan. Mayroon bang taong nakasakit sa iyo na hanggang ngayon ay dala mo pa rin ang sakit? O marahil ay may isang bagay na matagal mo nang gustong ipatawad sa iyong sarili? Ang pagpapatawad ay isang napakalaking hakbang patungo sa tunay na kapayapaan ng puso. Ito ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa sakit, kundi isang paraan upang palayain ang iyong puso mula sa pasaning hindi mo na kailangang dalhin. Ang pagpapatawad ay isang regalo na hindi lamang para sa iba, kundi lalo na para sa iyong sarili. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang iyong puso ng pagkakataong lumaya at muling umibig sa buhay. Kung may galit o hinanakit kang matagal ng kinikimkim, subukang bitawan ito ngayon. Isulat ito, ipahayag ito, o tahimik na ipanalangin na mawala ang bigat nito sa iyong puso. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa negatibong enerhiya ay nagbibigay ng puwang sa mas magagandang bagay na darating sa iyo. Habang lumilipas ang araw, bigyan mo ng oras ang sarili mong huminto sandali at tumingin sa kalangitan. Pagmasdan ang buwan at hayaan mong ipaalala nito sa iyo na okay lang na makaramdam ng matinding emosyon. Ang buhay ay hindi palaging tuwid na landas, minsan tayo ay naliligaw, minsan tayo ay natatakot, ngunit sa bawat hakbang, may natutunan tayong bago tungkol sa ating sarili at sa mundo sa paligid natin. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang kulay na ito ay kumakatawan sa kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at emosyonal na katatagan. Subukang isama ang kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid upang mapanatili ang balanseng enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 8, 16, at 33. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng magandang enerhiya at gabay sa iyong mga desisyon. Kung sakaling may kailangang piliin o desisyonan, isaalang-alang ang mga numerong ito bilang inspirasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagtanggap sa iyong tunay na damdamin. Minsan, tayo ay natatakot ipahayag ang ating sarili dahil sa pangamba kung paano ito matatanggap ng iba. Ngunit ngayong araw, hikayatin ang sarili mong maging totoo, sa iyong mga damdamin, sa iyong mga nais, at sa iyong mga pangarap. Maglaan ng oras upang magsulat sa iyong journal, makinig sa musika na nagpapasaya sa iyo,
o makipag-usap sa isang kaibigan na talagang nakakaunawa sa iyo. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong lumago at mas lalong mahalin ang sarili mong kwento. Sa pagtatapos ng araw, ipaalala mo sa iyong sarili na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas. Huwag kang matakot sa pagbabago, sa paglaya mula sa nakaraan, o sa pagtanggap sa bagong simula. Sa bawat paglipas ng araw, may panibagong pagkakataon kang sumubok muli, magmahal muli, at maniwala muli sa iyong kakayahang maging masaya. Ikaw ay isang natatanging nilalang na puno ng liwanag, at walang sinuman o anumang sitwasyon ang maaaring pumigil sa iyo na magniningning. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, isang malakas na alon ng pagbabago ang bumabalot sa iyo, Scorpio. Ang enerhiya ng transformasyon ay parang hangin na dumadaloy sa iyong paligid, dinadala ka sa direksyon kung saan maaari kang magbago, lumago, at umangkop sa mga bagong pagkakataon. Ang iyong likas na karisma ay nagniningning sa ilalim ng mahinahong liwanag ng buwan sa Cancer, na tila isang mahiwagang puwersang humihila sa ibang tao upang lumapit sa iyo. Ang iyong presensya ay parang apoy na umaakit sa mga paru-paro, ang iyong enerhiya ay naglalabas ng init at misteryo na hindi mapigilan ng iba. Habang ginagalugad mo ang iyong araw, yakapin mo ang iyong magnetikong aura, at unawain kung paano nito naapektuhan ang iyong mga pakikitungo sa iba. Damhin mo ang kapangyarihan ng iyong sariling presensya, at kilalanin kung paano ka nagiging sentro ng atensyon nang hindi mo sinasadya. Napansin mo ba kung paano ka nakakakuha ng pansin, kahit hindi mo ito sinasadya? Ang iyong pagiging natural na kaakit-akit ay isang biyaya, at sa araw na ito, lalo pa itong lalakas. Ang iyong salita ay may lalim, ang iyong tingin ay may kahulugan, at ang iyong kilos ay may kumpiyansa. Subalit sa likod ng lakas at kapangyarihang ito, mahalagang manatili kang nakaugat sa iyong tunay na sarili. Huwag hayaang lamunin ka ng atensyon at papuri ng iba, sa halip, gamitin ito bilang isang instrumento upang mas maunawaan ang sarili mong kakayahan at tunay na layunin. Ang tunay na kakanyahan ng iyong pagiging Scorpio ay hindi lamang nasa iyong kakayahang umakit ng iba, kundi sa iyong kakayahang makipag-ugnayan sa mas malalim na antas, ang pagbibigay ng tunay na malasakit at pangunawa. Sa bawat pakikipag-usap, sa bawat sulyap, sa bawat hakbang, may mensahe kang naipapasa sa iba. Siguraduhin mong ito ay totoo sa iyong puso. Sa iyong pakikisalamuha, bigyang pansin ang mga emosyon na bumabalot sa iyong paligid. Maaari kang makaramdam ng hindi maipaliwanag na pag-aalangan o isang bahagyang kaguluhan sa iyong damdamin. Ito ay maaaring magdulot ng pagdadalawang isip o pagiging sensitibo sa maliliit na bagay na karaniwang hindi mo pinapansin. Huwag hayaang lumabo ang iyong isipan dahil sa mga damdaming ito, sa halip, gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang lumikha ng pagbabago sa iyong buhay. Ang bawat emosyon, kahit na ito ay mabigat o magulo, ay isang pahiwatig mula sa iyong panloob na sarili. Kung pakikinggan mo ito ng maigi, matutuklasan mong may mga mensaheng nais iparating sa iyo ang iyong puso. Sa halip na takasan ang iyong nararamdaman, subukan mong pagnilayan ang mga ito. Ano ang sanhi ng iyong kalituhan? Ano ang nagtutulak sa iyo upang makaramdam ng pagkabalisa? Maaaring ang sagot ay nasa loob mo lamang, naghihintay lamang ng iyong pagtanggap. Sa araw na ito, binibigyan ka ng universo ng pagkakataon upang yakapin ang mahika ng iyong buhay. Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong subukan, ngunit hindi mo magawa? Ano ang mga pangarap na tila isinantabi mo dahil sa takot o pag-aalinlangan? Ito ang tamang oras upang muling buhayin ang iyong sigasig at interes sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag matakot na buksan ang mga pintuan ng posibilidad, maaaring sa likod ng isa sa mga ito ay isang napakagandang pagkakataon na magpapayaman sa iyong buhay.
Huwag mong hayaang mapigilan ka ng pangamba sa hindi patiyak. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong pangarap, gaano man kaliit, ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran, at ang araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na kaya mong abutin ang anumang nais mo, basta't may tiwala ka sa iyong sarili. Ang iyong kakayahang umangkop sa mga pagbabago ay isang mahalagang sandata sa araw na ito. Sa halip na hayaan ang kawalan ng katiyakan na magdala ng stress sa iyo, tanggapin ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay dumarating sa hindi natin inaasahang paraan. Kaya't manatiling bukas sa mga pagbabago, maging sa mga hindi mo pa lubos na nauunawaan. Kapag natutunan mong yakapin ang pagbabago, mas madali mong matatanggap ang mga oportunidad na darating sa iyo. Ang buhay ay hindi palaging maayos at perpekto, ngunit sa bawat pagsubok at tagumpay, ikaw ay patuloy na lumalago at lumalakas. Habang lumilipas ang araw, pagtuunan mo ng pansin ang pagpapatibay ng iyong sariling pundasyon. Ang seguridad sa sarili ay isang mahalagang elemento na magpapalakas sa iyong enerhiya. Kapag ikaw ay tiwala sa iyong sarili, nararamdaman ito ng ibang tao, at ito ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mas madali para sa kanila na makipag-ugnayan sa iyo. Sa sandaling ikaw ay nakaangkla sa iyong sariling katatagan, ang iyong likas na alindog ay dumadaloy ng walang kahirap-hirap, pinapaganda ang bawat interaksyon na iyong pinapasok. Huwag kalimutang alagaan ang iyong sarili, ang iyong isipan, katawan, at espiritu. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa balanseng buhay, kaya bigyang pansin ang iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay pula. Ang kulay na ito ay kumakatawan sa tapang, sigla, at matinding emosyon, mga katangiang natural mong taglay bilang isang Scorpio. Ang pagsusuot ng pulang damit o pagsasama ng kulay na ito sa iyong kapaligiran ay maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang iyong lakas at sigla sa buong araw. Ang pula ay hindi lamang kulay ng tapang kundi ng pasyon, kaya gamitin ito upang ipahayag ang iyong determinasyon at pagmamahal sa buhay. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7, 11, at 22. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at gabay sa iyong mga desisyon. Kung ikaw ay may isang mahalagang desisyong kailangang gawin, isaalang-alang ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong pagpili. Maaari kang gumamit ng mga numerong ito sa iyong mga plano, o pansinin kung paano sila lumilitaw sa iyong paligid bilang gabay mula sa universo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagpapalawak ng iyong koneksyon sa iba. Maaari itong sa pamamagitan ng isang taos pusong pag-uusap, isang sulat ng pasasalamat sa isang kaibigan, o kahit isang simpleng yakap sa isang mahal mo sa buhay. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong tunay na malasakit, mas lalong lalalim ang iyong mga relasyon, at mas mararamdaman mo ang init ng koneksyon mo sa iba. Ang tunay na yaman sa buhay ay hindi lamang nasa material na bagay kundi sa mga ugnayan na nagbibigay ng inspirasyon at pag-ibig sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay isang malakas at makapangyarihang nilalang. Ang iyong matinding damdamin at malalim na pangunawa sa mundo ay mga biyayang dapat mong ipagmalaki. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay patuloy na lumalago at lumalakas. Yakapin mo ang iyong sariling kakanyahan at ipagdiwang mo ang pagiging ikaw, dahil walang sinuman ang maaaring pumalit sa lugar na iyon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, yakapin mo ang matinding enerhiya na bumabalot sa iyong paligid, na parang isang yakap na puno ng init at mga walang katapusang posibilidad. Sa pagpasok ng buwan sa Cancer, mas lalong tumitingkad ang iyong likas na sigla at kaakit-akit na personalidad. Ikaw ay tila isang maliwanag na ilaw na umaakit sa iba upang lumapit sa iyo,
nahahalina sa iyong masayahing aura at positibong pananaw sa buhay. Ang bawat hakbang mo ngayon ay may bitbit na diwa ng pakikipagsapalaran, na animoy ang bawat sandali ay puno ng pangako ng isang bagong pagtuklas, isang bagong simula, o isang hindi malilimutang karanasan. Ang araw na ito ay parang isang blangkong pahina sa isang libro na ikaw mismo ang susulat ng kwento, kaya't gamitin mo ito upang lumikha ng mga sandali na puno ng kahulugan at inspirasyon. Ang iyong likas na pagkahilig sa paglalakbay, pagsasaliksik, at paghahanap ng kahulugan sa mundo ay mas lalong nagising sa araw na ito. Ang pakiramdam na parabang may mas malalim kang misyon sa mundong ito ay mas lumalakas, at maaaring may bahagi sa iyong puso na nananabik sa isang mas mataas na layunin. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paglalakbay kundi pati na rin sa espiritual na paglalakbay, ang paglalakbay ng iyong kaluluwa, upang matuklasan ang tunay na kahulugan ng iyong mga pangarap at adhikain. Minsan, ang kagandahan ng buhay ay hindi matatagpuan sa kung saan-saan, kundi sa mismong sandaling ikaw ay huminto, huminga ng malalim, at pahalagahan ang kung anong nasa harapan mo. Huwag kang magmadali, sapagkat ang tunay na sagot sa iyong mga tanong ay dumarating sa tamang oras, sa tamang pagkakataon. Sa araw na ito, maaari mong mapansin na ang iyong emosyon ay umaangat sa ibabaw, dumadaloy sa iyong kalooban na parang isang tahimik na ilog na may dalang malalim na kahulugan. Ang mga damdaming ito ay maaaring magbigay liwanag sa mga bagay na matagal mo nang hindi napapansin tungkol sa iyong sarili. Ano ang tunay mong nais sa buhay? Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang dahilan ng iyong patuloy na paghahanap at pagnanais ng mas malaking kahulugan? Ang pagsagot sa mga katanungang ito ay maaaring magbukas ng bagong pinto ng pangunawa at paglago para sa iyo. Ang bawat damdamin, gaano man ito kalalim o kasalimuot, ay may dalang mahalagang mensahe. Huwag mong itulak palayo ang iyong nararamdaman, sa halip ay damhin mo ito at subukang unawain ang aral na dala nito. Huwag matakot na yakapin ang mas emosyonal na bahagi ng iyong pagkatao. Bagamat kilala ka bilang isang malayang espiritu na mahilig sa kasiyahan at paglalakbay, ang pagtanggap at pag-unawa sa iyong sariling damdamin ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon sa iyong mga relasyon at personal na pag-unlad. Ang pagpapahalaga sa iyong sentimental na panig ay makakatulong sa iyo upang mas lalong mapalalim ang iyong koneksyon sa iba, upang mas maging tunay at taos-puso ang iyong pakikitungo sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang mga damdamin mo ay hindi isang kahinaan, kundi isang pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga tahimik at payapang pagtitipon ay mas pabor ngayon, kaya't subukang hanapin ang mga sandali ng koneksyon sa mga kaibigang tunay na nagpapasigla sa iyong espiritu. Ang pakikipag-usap sa mga taong may parehong pananaw sa buhay ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon, pag-asa, at bagong pananaw. Sa isang simpleng kwentuhan, maaaring may marinig kang isang pangungusap o ideya na magbibigay liwanag sa mga tanong na bumabagabag sa iyong isipan. Hindi kailangang maging engrande ang mga sandaling ito, sapat na ang pagiging totoo sa isa't isa, at ang pagpapalitan ng malalim at makahulugang usapan. Minsan, ang isang simpleng pag-uusap ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay, at magbigay sa iyo ng direksyon patungo sa mas maliwanag na bukas. Habang ginagalugad mo ang araw, manatili kang maingat at bukas sa mga posibilidad. Ngunit huwag din kalimutang pakinggan ang iyong kutob. May mga pagkakataon na tila may mahiwagang puwersa na gumagabay sa atin, binibigyan tayo ng mga palatandaan kung aling direksyon ang ating tatahakin. Ang iyong instincts ay isa sa iyong pinakamalakas na sandata, kaya't gamitin ito upang gabayan ang iyong mga desisyon. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahang pumili ng tamang landas, sapagkat walang ibang mas nakakaunawa ng iyong tunay na pangarap kundi ikaw mismo. Sa mga oras na mararamdaman mong tila ikaw ay nadadala sa isang mahika ng buhay, yakapin ito ng buong puso. Hayaan mong ang misteryo ng mundo ay magbigay sa iyo ng inspirasyon,
at gamitin mo ang enerhiya nito upang itulak ka patungo sa mas makabuluhang mga gawain at adhikain. May kakaibang kasiyahan sa pagpapakawala ng takot at pagbibigay daan sa hindi inaasahang pagdaloy ng kapalaran. Sa pagyakap sa di inaasahang pagbabago, matutuklasan mong ang buhay ay puno ng sorpresa at walang katapusang posibilidad. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay asul. Ang kulay na ito ay kumakatawan sa kapayapaan, kalinawan ng isipan, at malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa universo. Ang pagsusuot ng asul o pagsasama ng kulay na ito sa iyong kapaligiran ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at pagtuon sa mga positibong aspeto ng araw. Ang kulay asul ay nagdadala rin ng enerhiyang nagpapalalim ng iyong intuisyon at nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa mga desisyong kailangan mong gawin. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9, 16 at 24. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng pagbabago, inspirasyon, at paglago. Maaari mong subukan na isama ang mga numerong ito sa iyong mga plano o desisyon ngayong araw bilang gabay sa iyong paglalakbay. Ang bawat numero ay may dalang espesyal na kahulugan, kaya't bigyang pansin kung paano ito lalabas sa iyong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo nang walang iniisip na balakid o limitasyon. Maaaring ito ay isang maliit na biyahe sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, ang pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, o kahit simpleng pakikinig sa musika na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang mahalaga ay gawin mo ito ng may buong puso at may layuning mapasaya ang iyong sarili. Ang kaligayahan ay hindi palaging nagmumula sa malalaking bagay, madalas, ito ay matatagpuan sa mga simpleng sandali na pinili mong pahalagahan. Sa pagtatapos ng araw, pahalagahan mo ang mga natutunan mo. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang lumago at matuto, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay patuloy na humuhubog ng iyong kapalaran. Yakapin mo ang diwa ng pakikipagsapalaran, ngunit huwag ding kalimutang magpasalamat sa mga biyayang nasa harapan mo. Ang tunay na saya ay hindi lamang matatagpuan sa kung ano ang nasa hinaharap, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang kasalukuyan. Sa iyong paglalakbay, tandaan mo na ikaw ay isang nilalang na puno ng sigla, inspirasyon, at walang hanggang posibilidad. Ang mundo ay malawak, puno ng misteryo at kagandahan, at ikaw ay isa sa mga bituin na nagbibigay liwanag dito. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nasa mapag-arugang yakap ng Cancer, isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang bumabalot sa paligid, isang enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo upang pagnilayan ang lalim ng iyong emosyon. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang bumaling ka sa iyong panloob na mundo, isang pag-anyaya upang huminto sandali at damhin ang bawat pintig ng iyong puso. Ikaw, bilang isang Capricorn, ay likas na hinahanap ang katatagan at kahinahunan sa buhay. Madalas kang nakatuon sa mga praktikal at konkretong bagay, mas inuuna ang lohika kaysa sa damdamin. Ang iyong pagiging masinop at metikuloso sa iyong mga desisyon ay isa sa iyong pinakamalalaking kalakasan, ngunit may mga pagkakataon na ang sobrang pagkapit sa istriktong lohika ay maaaring magdulot ng kawalan ng koneksyon sa iyong sariling emosyon. Subalit sa araw na ito, ang enerhiya ng kalawakan ay nagtutulak sa iyo upang yakapin ang iyong emosyon, upang harapin ang mga damdaming maaaring matagal mo nang itinatago o hindi binibigyang pansin. Mahalagang bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makinig sa tinig ng iyong kalooban. Sa mabilis na pag-inog ng mundo, at sa dami ng responsibilidad na iyong hinaharap araw-araw, madali para sa iyo na itabi ang iyong personal na damdamin upang bigyang diin ang iyong mga tungkulin. Ngunit sa kabila ng iyong kakayahang kontrolin ang iyong sarili, hindi mo dapat ipagwalang bahala ang iyong emosyon.
may mga pagkakataon na sa gitna ng ating abalang buhay, hindi natin napapansin ang mga damdaming bumabalot sa atin. Maaari kang may lungkot na hindi mo napapansin, pangamba na hindi mo hinaharap, o alinlangan na pilit mong tinatakasan. Ito ang oras upang hayaang lumutang ang mga damdaming ito sa iyong kamalayan, upang bigyang pansin, at intindihin ang kanilang mga dahilan. Huwag kang matakot na alamin kung ano ang tunay mong nararamdaman. Ang pagharap sa iyong emosyon ay hindi kahinaan, kundi isang senyales ng iyong pag-unlad bilang isang individual. Ang pagtanggap sa iyong kahinaan ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo, bagkus, ito ay isang hakbang patungo sa tunay na kalakasan. Sa pagtanggap mo sa bawat bahagi ng iyong sarili, maging ito man ay ang iyong lakas o ang iyong kahinaan, mas nagiging buo at matatag ang iyong pagkatao. Ang pagiging nakasentro at matatag ay mahalaga para sa iyo, ngunit ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay ng pambihirang pagkakataon upang magamit mo ang misteryosong lakas na bumabalot sa iyong paligid. Habang iniisip mo ang iyong mga pangarap at mithiin, pag-isipan din kung paano hinuhubog ng iyong emosyon ang iyong pananaw sa hinaharap. Madalas, ang paraan ng ating pagdama sa kasalukuyan ay may direktang epekto sa kung paano natin hinuhubog ang ating kinabukasan. Kung puno ka ng takot at pag-aalinlangan, maaaring mahirapan kang magpatuloy sa iyong landas. Ngunit kung pipiliin mong yakapin ang pag-asa at kumpiyansa, mas madali mong matatanaw ang landas patungo sa tagumpay. Sa araw na ito, subukan mong bumalik sa iyong core. Ano ang tunay mong nais? Ano ang nagpapasaya sa iyo, hindi lamang sa panlabas, kundi sa pinakapayak at pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao? Sa pamamagitan ng ganitong introspection, mas malinaw mong makikita ang direksyon na dapat mong tahakin. Sa pakikisalamuha mo sa iyong pamilya, kaibigan, o katrabaho, mag-ingat sa maaaring pagsulpot ng insekuridad o pagdududa. Ang enerhiya ng Cancer ay maaaring magpalakas ng emosyon, at kung hindi ito mapapangasiwaan ng maayos, maaaring humantong sa mga di pagkakaunawaan o tensyon. Sa halip na agad-agad na mag-react, huminga ng malalim at subukang unawain ang pinagmulan ng iyong nararamdaman. Ano ang nagtulak sa iyo upang makaramdam ng kaba o pag-aalinlangan? Totoo bang may dahilan para mag-alala, o ito ay dulot lamang ng iyong sariling mga pangamba? Ang pagsasagawa ng ganitong introspection ay makakatulong upang hindi ka basta-basta nadadala ng bugso ng damdamin. Mahalagang pakinggan mo rin ang panig ng iba, dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang laban na hindi laging nakikita sa panlabas. Ang pag-unawa at pagpapasensya ay magiging iyong sandata upang mapanatili ang kapayapaan at harmonya sa iyong mga ugnayan. Ang pagdaan sa pagbabago ay maaaring magdala ng kaba at pangamba, ngunit ngayon, mayroon kang bihirang pagkakataon upang baguhin ang iyong pananaw ukol dito. Sa halip na tingnan ang pagbabago bilang isang bagay na dapat katakutan, subukan mong tingnan ito bilang isang pagkakataon upang mas lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang bawat pagbabagong nagaganap sa iyong buhay ay may dahilan. Ang ilan ay maaaring mahirap tanggapin sa una, ngunit sa paglipas ng panahon, malalaman mo na ito ay bahagi lamang ng mas malaking plano para sa iyo. Ang pagbabago ay isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, at kung matututo kang yakapin ito ng may bukas na kaisipan at pusong handang mag-adjust, mas magiging madali ang iyong paglalakbay patungo sa hinaharap. Huwag mong kalimutan na ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan mong manatiling matatag sa harap ng pagsubok. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong yakapin ang iyong kahinaan, harapin ang iyong mga takot, at gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang magpatuloy. Sa sandaling matutunan mong gamitin ang iyong emosyon bilang isang kasangkapan upang mapabuti ang iyong sarili, mas magiging buo at malaya ang iyong pagkatao. Tandaan na ang pagtanggap sa sarili, kasama ang lahat ng iyong emosyon, ay isang mahalagang hakbang patungo sa tunay na kapanatagan.
Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kasaganahan, katiwasayan, at bagong simula. Ang pagsusuot ng damit na may kulay berde o pagdadala ng kahit anong bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong balance at kalmado sa buong araw. Ang berdeng kulay ay nagdadala rin ng enerhiya ng pagpapagaling, kaya ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas mahinahong isipan at mas positibong pananaw. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 12, 20, at 31. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng inspirasyon, kumpiyansa, at tagumpay. Maaari mong isaalang-alang ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon ngayong araw, maging ito man ay sa pagpili ng oras para sa isang mahalagang gawain o kahit sa simpleng aspeto ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagbibigay ng oras sa sarili mong pangangailangan. Minsan, masyado kang nakatuon sa mga responsibilidad mo sa iba, kaya nakakalimutan mong alagaan ang sarili mo. Subukang maglaan ng oras upang gawin ang isang bagay na tunay mong ikinasisya. Maaaring ito ay pagbabasa ng aklat, pakikinig sa musika, o simpleng paglalakad sa labas upang maramdaman ang sariwang hangin. Sa pagbibigay ng panahon para sa sarili, mas mapapalakas mo ang iyong loob, at mas makakarap mo ang hinaharap ng may bagong sigla at determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong natutunan. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang lumago at matuto, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay patuloy na humuhubog ng iyong kapalaran. Yakapin mo ang diwa ng pagiging matatag, ngunit huwag ding kalimutang buksan ang iyong puso sa emosyon at koneksyon sa iba. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, puno ng misteryo at sorpresa. Ikaw ay isang nilalang na may kakayahang pagyamanin ang iyong sarili sa kabila ng lahat ng hamon. Huwag kang matakot na harapin ang hinaharap, sapagkat sa bawat pagsubok na iyong nalalagpasan, mas lalo kang nagiging matibay at matatag. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, isang enerhiya na kapwa nakakapagpasigla at nagbibigay ng isang surreal na pakiramdam. May mga pagkakataong tila ang lahat ay bumibilis, at kasabay nito, may mga bagay na tila nagpapabagal sa iyong pagtakbo. May mga kaganapan ngayong araw na maaaring lumihis sa iyong nakasanayan, mga pangyayari na tila nag-aanyaya sa iyo upang muling suriin ang iyong paniniwala at pananaw sa buhay. Ikaw, bilang isang Aquarius, ay isang taong palaging naninindigan para sa iyong mga paniniwala. Ikaw ay may matibay na pundasyon pagdating sa iyong mga prinsipyo, at bihira kang magpaapekto sa opinyon ng iba. Subalit, sa araw na ito, isang pambihirang pagkakataon ang iniaalok sa iyo, ang pagkakataong mas malalim na pag-isipan kung paano hinuhubog ng iyong paninindigan ang iyong mundo. Minsan, sa sobrang pagiging matibay sa ating paniniwala, hindi natin napapansin kung paano ito nakaapekto sa ating relasyon sa ibang tao. Ngayon, magandang panahon upang tanungin ang iyong sarili, ang mga pananaw ko ba ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan at kalayaan? O ito ba ay naglalagay sa akin sa isang kahon na hindi ko namamalayan? Ang pagbubukas ng iyong isipan sa ibang pananaw ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa iyong mga prinsipyo. Sa halip, ito ay isang paraan ng pagpapalawak ng iyong pangunawa sa mundo at pagpapayaman sa iyong sariling kaalaman. Ang pakikinig sa iba, kahit na may magkaibang pananaw kayo, ay maaaring magbigay sa iyo ng bago at mas malalim na perspektiba sa mga bagay-bagay. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na nasa Cancer, ang iyong koneksyon sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay ay maaaring mas lumalim. Maaaring may isang issue sa pamilya na matagal mo nang iniiwasan o isang usapang hindi mo pa nagagawang harapin.
Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang buksan ang iyong puso at harapin ang mga usaping ito. Huwag kang matakot na makipag-usap mula sa puso. Ang katapatan mo sa iyong nararamdaman ay maaaring magdala ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Kung matagal mo nang hindi nakakausap ang isang miyembro ng pamilya, ngayon ang tamang panahon upang makipag-ugnayan. Minsan, isang simpleng mensahe o tawag lang ang kailangan upang muling mapalapit ang isang ugnayan. Huwag hayaang lumipas ang pagkakataong ito nang hindi mo na ipadama sa kanila ang iyong pagpapahalaga. Ang komunikasyon, lalo na kapag ito ay tapat at bukas, ay maaaring magdala ng kagaanan sa damdamin at muling magpatibay ng inyong ugnayan. Habang ginagalawan mo ang bawat aspeto ng iyong araw, magkaroon ng kamalayan sa iyong mga iniisip at damdamin. Maaaring may ilang aspeto ng iyong buhay na hindi mo namamalayan na naapektuhan ng iyong kasalukuyang emosyon. Ang pagiging bukas sa sarili mong nararamdaman at pagtanggap sa katotohanan na hindi mo kailangang laging may kontrol sa lahat ng bagay ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan. Ang pagninilay ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaari mong gamitin ngayon. Ang isang tahimik na sandali ng pagninilay ay maaaring magbigay liwanag sa mga bagay na dati tila malabo o hindi mo maintindihan. Ang pagiging mas maingat sa iyong reaksyon sa iba at sa mga pangyayari ay makakatulong upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse. Isa pang mahalagang bagay na dapat mong pag-isipan ay ang iyong mga pangarap at layunin. Madalas kang may malalaking ideya, mga ideyang maaaring makapagpabago ng mundo sa iyong sariling paraan. Subalit, kailan ka huling tumigil upang tunay na suriin kung ang mga layunin mo ay nakahanay pa rin sa kung sino ka ngayon? Ang buhay ay patuloy na nagbabago at gayon din tayo bilang mga individual. Hindi masamang baguhin o mag-adjust ng ating mga pangarap depende sa ating kasalukuyang sitwasyon. Sa halip na tingnan ito bilang isang bagay na negatibo, tingnan ito bilang isang paraan ng paglago at pagyakap sa mas maraming posibilidad. Ang pagsasagawa ng pagsusuri sa iyong mga layunin ay hindi nangangahulugan ng pagsuko, kundi isang tanda ng katalinuhan at kakayahang umangkop sa pagbabago. Maging bukas sa mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring dumating ngayong araw, sapagkat may kakayahan ang mga ito na idirekta ka patungo sa tunay mong layunin. Minsan, ang mga hindi planadong pangyayari ay siyang nagdadala sa atin sa tamang direksyon, mga pagkakataong tila aksidente lamang ngunit may dalang mahalagang mensahe para sa atin. Kung may mga pagbabago sa iyong mga plano ngayong araw, huwag kang mabahala. Sa halip, tingnan ito bilang isang senyales na may mas magandang bagay na nakalaan para sa iyo. Ang kakayahan mong umangkop sa pagbabago ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian bilang isang Aquarius. Ang pagsunod sa agos ng buhay, sa halip na labanan nito, ay maaaring magdala sa iyo ng mas maraming pagkakataon at kasiyahan. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay bughaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isipan, katahimikan ng loob, at komunikasyon. Ang pagsusuot ng bughaw o pagdadala ng anumang bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse ng iyong emosyon at panatilihing malinaw ang iyong isipan. Ang kulay na ito ay may kakayahang pahupain ang anumang tensyon sa iyong isipan at magdala ng pakiramdam ng katiwasayan sa iyong araw. Kung nais mong mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid, subukang palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na may ganitong kulay. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 12, 20 at 42. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng inspirasyon, pagkakaisa, at positibong pagbabago. Isaalang-alang ang mga ito sa iyong mga desisyon ngayong araw, maaaring sa pagpili ng oras ng isang mahalagang pulong, sa pagsusugal sa isang oportunidad, o kahit sa simpleng aspeto ng iyong pang-araw-araw na gawain. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng kumpiyansa sa iyong mga desisyon.
Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang suriin ang iyong mga layunin at personal na pananaw sa buhay. Ang pagsusulat ng iyong mga saloobin, pangarap, at hangarin sa isang journal ay maaaring makatulong upang makita mo kung ano ang tunay mong nais at kung paano mo ito maaaring makamit. Maaari mo ring subukang makinig sa musika na nagbibigay inspirasyon sa iyo o maglaan ng oras sa sining at malikhaing gawain upang maipahayag ang iyong damdamin. Ang paglalaan ng oras para sa iyong sarili ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang iyong emosyonal at mental na balanse. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at iproseso ang lahat ng nangyari. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng misteryo at pagbabago, at ikaw ay isang individual na may kakayahang harapin ang mga ito ng may tapang at kumpiyansa. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang oportunidad upang lumago, matuto, at higit pang mapalapit sa tunay mong sarili. Ano man ang mangyari, tandaan mo na ikaw ay isang nilalang na may natatanging kakayahan upang makapagbigay ng liwanag sa mundo. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong sarili, huwag kang mag-atubiling yakapin ang pagbabago, at huwag mong kalimutan na sa bawat hamon ay may kaakibat na aral na maaaring magbigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, tila may isang malambing na bulong ang universo na dahan-dahang dumadampi sa iyong kaluluwa, minamahal na Pisces. Ramdam mo ba ang maselang enerhiya na bumabalot sa iyo? Parang may isang hindi nakikitang alon ng emosyon na dumarampi sa iyong puso, na para bang hinihimok kang yakapin ang iyong tunay na damdamin. Sa bawat paghinga mo, tila may banayad na paalala na hindi mo kailangang ipagkaila ang anumang iyong nararamdaman. May isang natatanging init sa hangin, isang pahiwatig na nag-uudyok sa iyo na protektahan ang iyong sarili mula sa anumang negatibong enerhiya na maaaring gumalagala sa paligid mo. Ang enerhiya ng araw na ito ay may dalang lambing ngunit puno rin ng lalim. Pinapaalalahanan kang maging mas maingat sa kung sino at ano ang hinahayaang makapasok sa iyong enerhiya. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng mapag-arugang kalinga ng Cancer, lumalalim ang iyong emosyon, lumiliwanag ang iyong tunay na pagnanasa, at mas nagiging malinaw ang mga bagay na matagal mo nang hindi napapansin sa kaibuturan ng iyong puso. Ang Cancer, isang tanda na may matibay na koneksyon sa emosyon at tahanan, ay nagdadala ng matinding pagninilay sa iyong personal na buhay. Mas lumalakas ang iyong pagkagusto sa pagiging malapit sa mga mahal mo sa buhay, at maaaring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga saloobin at damdamin. Ang pagninilay na ito ay hindi lamang limitado sa iyong relasyon sa ibang tao, kundi pati na rin sa iyong relasyon sa sarili mong pagkatao. Ang mga bagay na dati tila malabo ay maaaring magkaroon ngayon ng mas malinaw na kahulugan. Sa pag-usad ng araw, mapapansin mong mas madaling magpadala sa emosyon, ngunit ito rin ay isang magandang pagkakataon upang alamin ang iyong tunay na nararamdaman. Ang pagiging Pisces ay isang biyaya at minsan ay isang hamon. Ikaw ay isang malalim na nilalang, puno ng pagmamahal at pangunawa sa iba. Isa kang taong kayang makaramdam ng emosyon hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iba. Ngunit ngayon, hinihimok ka ng universo, na bigyang pansin hindi lamang ang damdamin ng iba, kundi lalo na ang sayo. Ang tanong, gaano mo kadalas inuuna ang iyong sariling kaligayahan? Ano ang mga bagay na tunay mong hinahangad? Ano ang nagpapasaya sa iyong puso? May mga damdamin ka bang matagal nang itinatago at ngayon lamang unti-unting lumilitaw? Huwag mong ipagwalang bahala ang mga sagot na lumilitaw mula sa loob mo, ang mga ito ay gabay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa iyong pakikisalamuha sa iba,
tandaan na ang bawat kilos at salitang binibitawan mo ay may epekto sa mga tao sa iyong paligid. Minsan, kahit ang pinakamaliit na pagkilos ng kabaitan ay maaaring makapagpagaan ng loob ng iba. Ang isang simpleng ngiti, isang pagdamay, o kahit isang tahimik na pakikinig ay maaaring maging liwanag para sa isang taong nangangailangan. Gamitin ang iyong likas na habag upang magdala ng liwanag sa buhay ng ibang tao, ngunit huwag ding kalimutan na bigyang lakas ang iyong sarili. Madalas mong ibinibigay ang lahat ng mayroon ka sa iba, kaya naman maaaring dumating ang sandali na maramdaman mong naubos ka. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat. Ang pagmamalasakit ay isang biyaya, ngunit mahalaga ring alagaan ang iyong sariling puso at kapakanan. Tandaan, hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sariling kapakanan upang makatulong sa iba. Ang tunay na habag ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Sa araw na ito, may isang pangyayaring maaaring bumago sa iyong pananaw sa buhay. Maaari itong isang maliit na pangyayari na magdadala sa iyo sa malalim na pagninilay, o maaaring ito ay isang malakihang pagbabago na magdadala sa iyo sa bagong direksyon. Ano man ito, huwag kang matakot. Ang pagbabago ay hindi kaaway kundi isang gabay tungo sa iyong tunay na kapalaran. Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga bagay na kailangan nating pakawalan upang makapagbigay daan sa bago. Kapag naramdaman mong nalilito ka, huwag mong hayaang lamunin ka ng kawalan ng katiyakan. Sa halip, ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at pakinggan ang tinig ng iyong puso. Ang iyong intuwisyon ang iyong pinakamatalik na kaibigan, ang iyong liwanag sa dilim. Hayaan mo itong gabayan ka, lalo na sa mga panahong hindi malinaw ang daan sa harapan mo. Habang patuloy mong tinatahak ang landas ng araw na ito, gamitin ang enerhiya ng buwan upang ipahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng malikhaing paraan. Ang sining, pagsusulat, musika, o anumang anyo ng pagpapahayag ay maaaring maging daan upang mailabas mo ang iyong mga saloobin at damdamin. Kapag naramdaman mong bumibigat ang iyong kalooban, subukang idaan ito sa isang anyo ng paglikha. Ang bawat kulay na isinasalin mo sa papel, ang bawat titik na sinusulat mo, at ang bawat himig na iyong hinahabi, ay maaaring maging tulay upang mas maunawaan mo ang iyong sarili. Huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang kalayaang ipahayag ang nasa loob mo. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul. Ang kulay na ito ay kumakatawan sa kapayapaan, kalinawan ng isipan, at lalim ng emosyon. Ang pagsusuot ng asul o pagdadala ng isang bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang panatilihing kalmado ang iyong damdamin at panatilihing malinaw ang iyong pag-iisip sa kabila ng emosyonal na enerhiya ng araw. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, 20, at 35. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at patnubay. Kung mayroon kang kailangang gawing desisyon ngayong araw, subukang bigyang pansin ang mga numerong ito, maaaring sa pagpili ng oras ng isang mahalagang usapan, sa pagdedesisyon kung aling landas ang tatahakin, o kahit sa simpleng aspeto ng iyong pang-araw-araw na gawain. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon, ay ang paglalaan ng oras para sa sarili mong kaligayahan. Ito man ay sa pamamagitan ng isang maikling pagninilay, pagbabasa ng isang paboritong libro, o simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar, siguraduhin mong may oras kang inilalaan para sa iyong sariling kapakanan. Minsan, sa dami ng ating iniintindi, nakakalimutan nating magpahinga at bigyan ng pansin ang ating sariling pangangailangan. Huwag kang mag-alala, ang pagbibigay ng oras sa sarili ay hindi isang anyo ng pagiging makasarili, kundi isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Sa araw na ito, yakapin mo ang iyong damdamin, pakinggan mo ang iyong puso, at bigyang pugay ang iyong sariling paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong lumipas ang anumang bigat na iyong naramdaman.
Anumang takot o pangamba ang bumalot sa iyo kanina, bitawan mo ito. Ang bukas ay isang bagong pahina, isang panibagong simula. Tandaan na ikaw ay isang nilalang na may kakayahang mahalin at mahalin pabalik. Yakapin mo ang iyong damdamin, pahalagahan mo ang iyong sarili, at magtiwala ka na ang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa dapat nitong mangyari. Huwag mong kalimutan na ang iyong puso ay isang sagradong espasyo na puno ng kabutihan at pagmamahal. Ipaglaban mo ang iyong kaligayahan, hanapin mo ang iyong layunin, at huwag kang matakot na sumunod sa agos ng buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay lumalakas, lumalalim, at higit pang nagiging tunay na ikaw. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.